Hallelujah. Purihin ka, O Lord. Ang ating pong topic sa araw na ito ay pagpapakumbaba sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos. At ang ating pong text ay manggagaling sa 1 Peter chapter 5 verse 6. Ihanda po natin ang ating mga sarili. Ating namnamin ang bawat versikulo na ipapahayag sa atin ng ating mensahero na pinakalooban niya ng Panginoon upang ating maunawaan ang mga kanyang imimensahe sa araw nito. Lord God, bigyan po ng knowledge and wisdom ang aming pastors na magmensahe sa araw na ito. Purihin ka, O Lord. Without further ado, let us call our messenger, Pastor Ezekiel S. Rabalon. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Amen. Amen. Praise God. Sumigla ba tayo? Amen. Ayan. Mas mapaperfect pa natin yan pag mas inawit pa natin every Sunday, no? Praise God. Ayan. Gaya po na nabanggit, ang ating topic po sa araw na ito ay pinamagatang pagpapakumbaba sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos. Ayan. At ang pinaka-teksto ng ating pag-uusapan sa araw na ito ay magmumula sa 1 Peter chapter 5 verse 6. Ayan. Sama-sama natin basahin. Ang sabi dito, kaya't kayo'y magpakababa sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo'y kanyang itataas o kanyang itaas sa kapanahunan. Yan. So, parang self-explanatory na ito, no? Pero mas maganda na mas aralin pa natin ang konteksto o ang aral na ibabahagi natin sa araw na ito. Dahil napaka-importante ng pagpapakumbaba. At isa itong pribilehiyo sa atin, no? Na mapag-aralan natin ang salita ng Panginoon at lalo't higit itong patungkol sa pagpapakumbaba. Kasi sa mundong ating ginagalawan, ang pagpapakumbaba parang hindi natin madalas nakikita. Amen? Ang pagpapakumbaba ay hindi natin laging ma-observe sa mga tao sa mundong ito. Lalo na sa mga taong namumuhay para sa mundong ito. Napakabihirang katangian ng pagpapakumbaba. Bakit? Kasi ang mundo na ating ginagalawan ay nakafocus sa pagmamataas, nakafocus sa pagpapaligsahan at pag-iensayo ng sariling kasikatan o sariling kakayahan. Dahil kaya ko to, magaling ako dito, o ikaw hindi ka magaling dito. Walang pagpapakumbaba tayong makikita kapag ang focus ng tao ay pagpapataas ng kanyang sarili. At makikita natin yan pag nag-scroll down ka sa Facebook, sa Instagram, o sa kahit ano pa, sa Twitter, sa TikTok, no? Lahat yan makikita mo. Grind every day, para mga ganyan. Yung iba naman, nakafocus sa pagpapayaman. Yung iba naman ay nakafocus sa pagpapasikat. Na kung ano na nga lang ang gawin nila, basta lang sila ay sumikat. No? Madalas ang tawag dyan ay for the content. Yan. So, kung makikita natin, ang mundo ay talagang nakafocus sa pagmamataas. Ayan. So, dapat natin itong malaman. Kumbaga, ito ay isang paalala sa atin na ang pagpapakumbaba ay napaka-importante, lalo na sa atin na mga Kristiyano. At bago natin mas palalimin pa o pag-usapan lalo ang nasusulat, at mahalaga na malaman natin ang konteksto
sa sulat ni Pedro. No? Si Apostol Pedro, mga kapatid, ay nagsusulat sa mga Kristiyano na nakakaranas ng matinding pagsubok at pag-uusig. Lalong-lalo na dito sa 1 Peter. Talagang mas binibigyan niya ng layunin ang pagpapalakas ng mga Kristiyano sa kanilang pananampalataya at ipaalala sa kanila, sa panahon nila, na ang tamang paraan ng pamumuhay bilang mga tagasunod ng Panginoon ay isa rito ay ang pagpapakumbaba. Ayan. So napakahalaga na maalaman natin ito dahil ito nga rin ay isa sa mga paalala sa atin bilang ngayon tayo ay mga Kristiyano na namumuhay sa mundong ito. Napakalaki ng kaibahan ng buhay nila sa Israel noon at sa buhay natin ngayon. Dahil noon talagang pinag-uusig sila, pinahihirapan sila, hinahanting sila, pinapatay dahil lamang sila ay sumusunod o mga Kristiyano. Ngunit sa panahon natin, sa awa ng Panginoon, tayo ay libre tayong mamili kung ano ang gusto natin. No? Minsan nga, nasusobrahan na tayo sa freedom. So lahat ng mga bagay, kahit na bawal according sa law, ay ginagawa pa rin natin. Kaya napaka-importante na tayo ay laging magpaalalahanan. At ito nga mga kapatid, ay isa sa mga paalala na dapat nating maisabuhay at maalala every now and then. So, ano ba ibig sabihin ng pagpapakumbaba? So, bigyan natin ng diin ang kahulugan nito. Ano ba talaga ang ibig sabihin nito? So, sa Bible mga kapatid, ang pagpapakumbaba ay hindi nangangahulugang pagpapababa ng sarili hanggang sa wala ka ng halaga. No? Na talagang ibinababa mo palalo ang iyong sarili para lang masabi na, uy, napaka-humble naman ito. Uy, napaka-mapagpakumbaba naman ito. No, hindi ito para maitaas yung sarili mo, para makita ng iba na ikaw ay mapagpakumbaba. Hindi rin ibig sabihin nito na magpakasakit tayo para lamang sabihin na tayo ay mababa ang loob. So, ang tunay na pagpapakumbaba, mga kapatid, ay ang tamang pagkilala sa ating lugar sa harapan ng Panginoon. Ito ay pagpapakilala na tayo ay mahina at walang kakayahan kung wala ang kanyang biyaya at kapangyarihan. Ayan. Roma chapter 12 verse 16. Ang sabi dito, mga gaysa kayo ng pag-iisip, huwag ninyong ilagak ang inyong pag-iisip sa mga bagay na kapalaluhan, kundi makiayon kayo sa mga bagay na may kapakumbabaan. Huwag kayong mga pantas sa inyong sariling mga haka. Ayan. So, kung ikaw ay nagpapakumbaba, ibig sabihin, ikaw ay naniniwala o nagtitiwala sa Panginoon at hindi ka nagiging pantas sa iyong mga sariling haka. Ibig sabihin, tayo ay may buong tiwala sa Panginoon sa lahat ng ating mga lakad. Ganun din, kung babasahin natin ang nasusulat sa mga kawikaan, chapter 15, verse 33. Ang sabi dito, ang pagkatakot sa Panginoon ay turo ng karunungan at sa unahan ng karangalan ay nagpapauna ang pagpapakumbaba. Ayan. So napakalinaw diyan mga kapatid na ang pagpapakumbaba ay tunay nga na importante na dapat nating isabuhay. At ito ay nagpapakita ng pagtitiwala
sa Panginoon. At meron din namang nagpapaalala sa atin na ang pagpapakumbaba ay hindi lamang tungkol sa ating relasyon sa Panginoon, kundi pati rin naman sa ating relasyon sa ibang tao. So, dapat tayong magpakumbaba at ituring ang iba na higit sa atin o isang ugali na sumasalungat sa pagmamataas at pagkainggit. Kapitulo 2, versikulo 3. Philippians chapter 2, verse 3. Na huwag ninyong gawin ang anuman sa pamamagitan ng pagkakampi-kampi o sa pamamagitan ng pagpapalalo, kundi sa kababaan ng pag-iisip na ipalagay ng bawat isa ang iba na lalong mabuti kaysa kanyang sarili. Ayan. Ganun din ang sabi sa Mika chapter 6 verse 8. Kanyang ipakilala sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti at ano ang hinihingi ng Panginoon sa iyo, kundi gumawa na may kaganapan at ibigin ang kaawaan at lumakad na may kababaan na kasama ng iyong Diyos. So, ipinapaalala dito ni Propeta Mika na ang pagpapakumbaba ay bahagi ng kalooban ng Panginoon para sa atin. So, ito ay isang ugali na dapat nating ipamuhay araw-araw bilang bahagi ng ating pagsunod sa Panginoon. Amen? So, ang pagpapakumbaba ay talagang nagpapakita ng kaluwalhatian ng Panginoon. Dahil ito ay isa sa mga kalooban niya na dapat nating isagawa. Sabi rin sa Santiago, Kapitulo 4, versikulo 10, o James chapter 4, verse 10. Magpakababa kayo sa paningin ng Panginoon at Kanyang itataas kayo. Halos parehas sa 1 Peter chapter 5, verse 6, no? Na kaya't kayo'y magpakababa sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo'y Kanyang itaas sa kapanahunan. So, nagbibigay din ito, mga kapatid, sa pangako ng Panginoon. Ano ba ang pangako ng Panginoon? Ano ang pangako ng Panginoon? Sinasabi niya na ikaw ay magpakumbaba ngayon at itataas ka niya sa kapanahunan. So, hindi natin kailangan ipagtanggol o ipagyabang ang ating mga sarili. No? Hindi natin kailangan ipangalandakan sa ibang tao ang mga bagay na ating ginagawa ayon sa kalooban ng Panginoon, sapagkat ang Panginoon mismo ang mag-aangat sa atin sa tamang panahon. No? Sa Kanyang tamang oras ayon sa Kanyang kalooban. So, malinaw dito, mga kapatid, na ang pagpapakumbaba ay kabaligtaran ng pagmamataas. O nga naman, no? Automatically, kapag ikaw ay nagpapakumbaba, ang kabaligtaran nito ay pagmamataas. Ano ba ang pagmamataas? Ito yung nag-iisip na ang tao o sila ay may control sa kanilang buhay at kapalaran. Ngunit ang nagpapakumbaba naman ay kinikilala na ang Panginoon ang siya lamang na may lubos na kontrol at naglalagak ng tiwala sa Panginoon ng buong puso niya. Parang paborito nating verse, no? So, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. So, napaka-importante na ganito ang ating kaisipan bilang isang Kristiyano. Kasi, mga kapatid, kapag ikaw ay nahuhuli mo yung sarili mo, no? Na nagpaplano ka para sa iyong sarili at hindi mo iniisip ang kalooban ng Panginoon, kalabitin mo ang iyong sarili. Dahil ito ang nagsisimula sa pagkakaroon ng pagmamataas sa iyong puso. No? Na napakarami mong plano sa buhay. Tapos, yung mga plano mo na ito ay hindi naman
ayon sa kalooban ng Panginoon, ibig sabihin ikaw ay nagnanais na magkaroon ng sariling kontrol sa iyong buhay na hindi dapat bilang isang Kristiyano. No, sa iba, kung sila, nagnanais sila na gano'n ang gawin nila at hindi sila Kristiyano, hayaan mo sila. No? Ngunit, kung kaya mo naman ding ibigay ang salita ng Panginoon sa Kanya, no, kung nagkaroon ka ng opportunity to do that, then do it. No? Magtanim ka ng buto sa Kanyang puso. Ngunit hindi mo dapat ipangalandakan. No? Hayaan mo ang Panginoon ang gumalaw sa Kanyang buhay. No, tayo ay ginagamit lamang na instrumento ng Panginoon upang maibahagi ang Kanyang mabuting balita sa lahat ng mga tao. No? Ngunit ang Panginoon ang siyang gagalaw sa kanilang mga buhay. Amen? So, tayo dapat ay hindi magmayabang dahil lamang tayo ay Kristiyano. No, uy, ako, maliligtas ako, Kristiyano ako, ikaw hindi. No? Parang sinisira mo ang image ng Panginoon kung gano'n. Ngunit, tunay nga naman na gano'n. Ngunit hayaan mo na ang Panginoon ang siyang magtaas sa atin pagdating ng kapanahunan. Ayan. So, napaka-importante na sa ngayon, tayo ay magpakababa ayon sa kalooban ng Panginoon sa ilalim ng Kanyang kapangyarihan, sa makapangyarihang kamay ng Panginoon upang tayo ay Kanyang itataas sa kapanahunan. So, hinahayaan ba natin ang Panginoon na maging sentro ng ating desisyon at plano? Na magandang tanong yan. O sinusunod lamang natin ang ating mga sariling kagustuhan? Yan. So, every now and then, tanungin mo ang iyong sarili kung ganun ba ang iyong ginagawa. At kung ganun, ay naisin mo na ang Panginoon ang maging sentro ng buhay mo. Yan. So, again, ito ay paalala sa atin, no? Maaaring alam na natin ito. Ngunit kailangan na ipaalala at bigyang diin din naman. Dahil sa napakaraming bagay na ating na-encounter every single day, no? Meron tayong 6 na araw sa pagtatrabaho, sa paggawa ng mga bagay na para sa ikabubuti ng pamilya. At may isang araw tayo na ibinibigay o inilalagak upang magkatipon. So marami tayong mga bagay na makakalimutan o mabibigyan o isasantabi. Ngunit, mahalaga na paalalahan natin ang bawat isa. Yan. At ikalawang punto ay tungkol sa makapangyarihang kamay ng Diyos. Ano bang ibig sabihin nito? Sa Bible, mga kapatid, ang kamay ng Panginoon ay isang simbolo ng Kanyang kapangyarihan, ng Kanyang proteksyon at paggabay. Na kapag tayo ay nagpapakumbaba sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Panginoon, tayo ay nagbibigay daan sa Kanyang kapangyarihan na kumikilos sa ating buhay. At ito ay ang pagkilala na ang Panginoon ang may kontrol sa lahat ng aspeto ng ating buhay, maging anuman ang maranasan natin, no? Maging pagsubok man, maging tagumpay, at sa lahat ng pagitan nito. Yan. So kung ikaw ay nasa gitna ng pagsubok, hayaan mo ang Panginoon ang siyang maging sentro niyan. No, huwag mong pilitin na hanapin ang solusyon sa problema. No? Hanapin mo yan sa Panginoon. Ipagdasal mo ang iyong problema, ibigay mo sa Panginoon. Dahil kung siya ang sentro ng iyong buhay, siya rin mismo ang magre-resolba niyan ayon sa kanyang kalooban. No? Ayan. So, napakahalaga na atin iyang malaman palagi. Ganun din ang sabi niya sa Isaiah chapter 41 verse 10. No? Sabi niya dito, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang mangalupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka. Oo, aking tutulungan ka. Oo, aking aalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran.
So nagpapaalala ito lagi sa atin na ang kamay ng Panginoon ay hindi lamang makapangyarihan, kundi ito ay mapagkalinga. Ayan, mapagkalinga ang kamay ng Panginoon. Kaya sa panahon na tayo ay natatakot o sa panahon na tayo ay nangangailangan, ang kanang kamay ng Panginoon ang siyang dapat nating sandigan. Doon tayo mag-rely sa Panginoon 100%. Sa lahat ng mga bagay, sa lahat ng panahon, sa lahat ng kasiyahan, sa lahat ng kalungkutan, na dapat nakatuon tayo sa Panginoon. Yan. So, God-centered. Ulitin nga natin yan, God-centered. Yan. Dapat ang buhay natin ay God-centered, hindi self-centered. Ayan. Sabi niya sa Exodus chapter 15 verse 6, ang iyong kanan, O Panginoon, ay maluwalhati sa kapangyarihan. Ang iyong kanan, O Panginoon, ay dumudurog ng kaaway. So ipinapakita dito na ang kapangyarihan ng Panginoon ay nagligtas sa Israel mula sa kanilang mga kaaway. Sa panahon nila, Moses, iniligtas sila sa lahat ng mga kalaban nila. At ito rin naman ay nagpapakita na walang anumang puwersa ang makahahadlang sa layunin ng Panginoon sa kanyang bayan. At ngayon, sa panahon natin, tayo rin naman ay parte na ng kaharian ng Panginoon. Amen? Dahil tayo ay parte ng kaharian ng Panginoon, ang kanyang kanan ay siya rin namang aakay sa atin at tutulong sa atin. Lalong-lalo na kapag tayo ay pinuusig, tayo ay pinahihirapan ng sanlibutan. O kahit ano pa mang puwersa ang ating kalaban. So napaka-importante na naisin natin na palagi tayong maging parte ng kaharian ng Panginoon. Ganun yung sabi sa Awit, chapter 89, verse 13. Ang sabi dito, ikaw ay may makapangyarihang bisig, malakas ang iyong kamay, at mataas ang iyong kanang kamay. So nagpapahayag ito na walang hanggan ang kapangyarihan ng Panginoon na nag-aalay at gumagabay sa kanyang mga anak, sa atin, na anak ng Panginoon. So, malinaw dito mga kapatid na makapangyarihan ang kamay ng Panginoon at ito ay kumakatawan sa kanyang sovereignty. O pag sinabi natin sovereignty, ano ba ito? O soberanya, sa Tagalog. Ito ay nagpapakita ng supreme power o supreme authority. Kapag sinabi natin supreme authority o supreme power, ito ang pinakamataas sa lahat. Wala nang ibang bagay na makalalaban pa dito. At ang Panginoon ang may hawak ng lahat ng mga bagay dahil siya ang gumawa nito. So kung ang Panginoon ay kasama mo sa lahat ng mga bagay, kanino ka matatakot? Kung ang Panginoon ay nagsabi, sabi nga ulit sa Isaiah 41 verse 10, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang mga lupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka, aking tutulungan ka, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katuwiran. So, huwag kang matakot kung anuman ang mga bagay na iyong nararanasan sa araw na ito. Kahit anong pagsubok yan, kahit anong problema, kahit anong takot, huwag kang magpadala dito. Dahil ang Panginoon ay suma sa iyo. Amen? Ang Panginoon ay suma sa atin. Lalo na ngayon, kasama natin ang Panginoon dahil tayo ay nagkakatipon sa pangalan niya. Ayan. At ikatlong punto ay patungkol sa pangako ng Panginoon na tayo'y kanyang itataas sa kapanahunan. Ano ba ibig sabihin nito? So sa pagpapakumbaba, inaamin natin na ang Panginoon ang may hawak ng ating mga tagumpay at
mga promosyon sa buhay, no? At hindi natin kailangang magmadali o ipilit ang ating sariling paraan upang umangat. No, may mga tamang panahon para sa lahat ng bagay at ang panahon ng Panginoon ay laging perfecto, no? God's perfect time. Dahil sabi nga sa Ecclesiastes chapter 3 verse 1, no? Sa lahat o sa bawat bagay ay may kapanahunan at panahon sa bawat panukala sa silong ng langit. So lahat ng mga bagay sa mundong ito, sa ating buhay, may takdang oras, may panahon ng paghihintay at may panahon ng pag-aani. No? Kailangan natin yan na antayin ng may pagtitiis at may pananampalataya habang tayo ay naghihintay. So napaka-importante na dapat natin yang isabuhay at laging alalahanin. Isa pang paalala na ang pangako ng Panginoon ay matutupad. Amen? Amen. Yan. Kahit ito'y parang natatagalan, no? Na parang, Lord, mangyayari ba to? No? Mapapaisip ka. Pero, ito, pangako ng Panginoon ay laging matutupad. No? Naalala ba natin ang isang imposibleng gawin ng Panginoon? No? Ang magsinungaling. Hindi magsisinungaling ang Panginoon. So, anong gagawin natin? Ang ating tungkulin ay maghintay ng may pagtitiwala. Habakuk chapter 2 verse 3. Sapagkat ang pangitain ay sa panahong takda pa, at nagmamadali sa pagkatapos, at hindi mabubulaan. Bagaman nagluluwat ay hintayin mo, sapagkat walang pagsalang darating, hindi magtatagal. Ayan. So napakaganda ng verse na yan, mga kapatid. Lalo na kung ikaw ay nagkakaroon ng mga prayers, no? Kung araw-araw mo ay pinagdarasal sa Panginoon at parang tila hindi nangyayari o hindi tinutupad ng Panginoon, kung ito ay ayon sa kanyang kalooban, ito ay mangyayari, no? Ayon sa takdang oras at hindi magtatagal. Ayan. So, ganun din ang sabi sa Roma chapter 8 verse 28, at nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Panginoon o sa Diyos, sa makatuwid bagay niyong mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. So nagbibigay ito ng katiyakan na anuman ang mangyari sa ating buhay, ang Panginoon ay kumikilos para sa ating ikabubuti. Dahil nais niya na mabuti lamang ang ating maranasan. No? Kung hindi yan nakabubuti, yan ay hindi sa Panginoon. So, ang pagtataas na ito, mga kapatid, ay hindi lamang din tungkol sa tagumpay sa mundong ito. No? Na dahil na ikaw ay nagpakababa habang ikaw ay namumuhay dito sa mundong ito, ikaw ay itataas ng Panginoon sa kanyang kapanahunan. Hindi lamang ito na ayon sa mga worldly things. Ito rin naman ay patungkol sa spiritual na pag-angat, no? Na ang Panginoon ang magbibigay ng tamang oras upang ipakita ang kanyang kaluwalhatian sa pamamagitan ng ating buhay. Kaya hindi dapat tayo magmadali o mag-alala, sapagkat ang Panginoon ang gagawa ng paraan upang tayo umangat sa tamang panahon. No, lalo higit sa kapanahunan ng kanyang muling pagbabalik. So, mga kapatid, kailangan natin muli na laging alalahanin ang paalala na ito, no? Patungkol sa pagpapakumbaba. Dahil ang buhay natin bilang mga Kristiyano, ang pagpapakumbaba ay isang napakahalagang katangian na nais ng Panginoon na ating pagyamanin. No? Ibig sabihin, dapat isabuhay natin sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, sa lahat ng ating ginagawa. Dahil ito ay nag-uugat ng tamang pagkilala kung sino ang Panginoon at kung sino
ang kanyang mga tao o kanyang mga anak. Lalong-lalo na kapag tayo ay haharap na sa Panginoon. So, tanungin natin lagi ang ating mga sarili. Tayo ba ay nagpapakumbaba sa harap ng Panginoon? Yes. Tayo ba ay nagtitiwala sa kanyang makapangyarihang kamay? At tayo ba ay handang maghintay sa kanyang tamang kapanahunan? Yan. So, huwag nating kalimutan na ang Panginoon ay tapat sa kanyang pangako na kung tayo'y magpapakumbaba, ang Panginoon mismo ang mag-aangat sa atin sa tamang panahon. Ayan. So, nawa ay patuloy natin itong hingin sa Panginoon, no? Dahil kung ikaw nanaisin mo na magpakumbaba at naniniwala ka na kaya mo itong gawin mag-isa, no? Para ka rin nagmamataas kung gano'n. Ikaw ay magpakababa o magpakumbaba sa harap ng Panginoon. Nang sa gayoy, maisabuhay mo rin ang pagpapakumbaba na ito at mangyayari ito o mai-apply ito sa lahat ng mga bagay na iyong isinasabuhay habang ikaw ay namumuhay sa mundong ito. At ito ay kalugod-lugod naman sa mata ng Panginoon. Amen? Kaya, muli, pagpapakumbaba sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos ay dapat natin palaging alalahanin upang sa kanyang kapanahunan tayo ay itataas. Magandang umaga sa Panginoon at magandang umaga sa ating lahat.